Hello, good morning sa lahat. God is good. All the time. God is good. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo nakatipon-tipon ulit para makinig at mag-aaral ng salita ng ating Diyos. So, isang isang kagalakan po na ako po is makapag-share ulit ng salita ng ating mga mabuting salita dito sa harapan. Amen. So, gaya nga nasabi ko noon na God is good all the time, and all the time God is good. So, ito po yung isa-share ko ngayon. So, pipray muna tayo. So, sit down ng box. Diyos namin Ama, maraming salamat po sa araw na ito at kami nakatipon-tipon ulit, O Lord, para mag-aral ng mga banal na salita. Gamitin niyo po ako, Lord. Tulungan niyo po akong mag-ihayag ng maayos yung mga salita at naway. Hindi po ako yung kita nila dito sa harapan, kundi ikaw po, O Lord, ang mapahayag ng mga salita na ito, Lord Jesus. Maraming salamat, O Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pagalinisin niyo po kami, at maging karapat-dapat na tumunggap ng mga banal na salita. Maraming salamat po. This is what I pray. Jesus' name. Amen. So, yun nga, ito is kwento siya about sa kabutihan ng ating Panginoon. So, God is good all the time, and all the time God is good. So, itong kwento ito is nakita ko lang din siya sa social media. So, I want to share kasi may mapupulot tayo na aral dito. So, ito is kwento siya about sa king and servant. So, ang king na ito is mahilig siyang mga aso. So, alam niyo mga aso yung pumunta sa gubat, manghuli ng mga wild. So, isang araw, nangaso sila sa gubat. So, kasama niya yung servant niya. So, yung king kasi is magaling, pati yung servant magaling. So, marami silang nakuha nung una ng pagpunta. So, nung nakakuha sila ng mga marami, sabi ng servant sa king, God is good all the time, and all the time God is good. So, dahil sa palagi silang nagkakasama ng servant, so parang nagkakaroon ng yung king na mabuti para talaga yung Panginoon sa atin. So, may napupulot siya na aral galing sa servant. So, one time, may ginagawa yung servant. So, yung king naman is gusto niya mga aso ulit. So, ang servant is hindi nakasama sa pangangaso. So, yung time na nangangaso sila is nagkaroon ng aksidente. So, yung king is na-aksidente sila kasi nga nakasalubong sila ng oso. So, yung malaking oso talaga. So, sa aksidente is naputol yung daliri niya, sugatan sila umuwi. So, nung nagkaharap sila ng servant, sabi ng servant, nung pagkaharap mismo, God is good all the time, and all the time God is good. So, ngayon, nagalit yung hari. Sabi, naputol na yung kamay ko, na-aksidente ako, God is good all the time. So, parang na-insulto siya. So, sabi, ikulong niyo yan. Ikulong niyo yan siya. So, nung time na yan, kinulong siya, yung servant. So, nung kinulong ng servant, sabi ng servant, God is good all the time, and all the time God is good. So, nangasulit yung king, hindi na nakasama yung servant kasi nga nakakulong. So, nung pumunta sila sa gubat, ngayon, nangangaso sila, napunta sila sa isang lugar. Yung lugar pala na yun is, siya ng mga cannibal. So, yun nga, doon nahuli sila. So, nung nahuli sila, yun nga, alam niyo ng kanibal, di ba, kumakain ng tao. So, yung mga kasama niya is, inalay na lahat. Kasi nga, yung time na yun is parang may pest, ba? So, inalay na. So, ang nahuli is ang king. Nung chinek na nila yung king, is, hindi putol pa yung daliri. Tapos yung inalay lang nila is yung kumpleto. So, pinakawalan siya ngayon. So, yung pinauwi na siya, so doon niya naalala yung servant. Sabi niya, pumunta sa servant. So, sabi niya, totoo pala talaga na mabuti yung Panginoon. So, God is good all the time, and all the time God is good. So, sabi niya sa servant, bakit pala nung pinakulong kita is sinabi mo pa rin na God is good all the time, and all the time God is good. So, sabi niya, kung hindi mo ako pinakulong, napasama ako dun sa pangangaso. At sigurado ngayon, wala na ako. So, yun nga. God is good. So, ang aral natin makukuha dito is, huwag nating tingnan yung mga pangit na nangyari sa buhay natin. So, kasi nga, lahat ng pangit na nangyari sa atin, sinalaw yan ni God.
Kasi nga parang preparation sa mga magagandang darating sa atin. So hindi yan binigyan ka ng ganyang mga pagsubok kasi gusto ka niyang pahirapan. Hindi, mahal ka niya, alam niyang kaya mo yan. Binigay niya yan sa iyo kasi alam niyang kaya mo yan. Kasi hindi naman nabibigay yung Panginoon sa atin kung hindi natin kaya. So kung may time man na parang mahirapan tayo, di ba? Pag nagpupuli surrender tayo kay God, humingi tayo ng tulong. Binibigyan niya tayo ng sagot sa ating mga pag hindi na talaga natin kaya, di ba nga? Hindi natin kaya, parang mabibigay siya ng daan na ito, ganito gawin mo. So, kaya lahat ng nangyayari sa atin, so dapat i-ano lang natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah, di ba? Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you." So, yun nga, napakabuti ng plano sa atin ng Panginoon. Huwag natin tingnan yung pangit na nangyayari sa ating buhay kasi nga, kung doon tayo nakabukus, mas lalo tayong yung maliliko ng landas. Maraming plano ang Panginoon sa atin, magagandang plano. So, kung nakabukus tayo dun sa pangit, is hindi natin ma-appreciate yung mga mabubuting nangyayari sa ating buhay. Sabi nga 'di ba sa sa Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight." So matiwala lamang tayo sa Kanya. Buong pagtitiwala po puso, ibigay natin sa Panginoon. Kasi yung alam na natin, Christian na tayo, alam na natin kung ano yung plano niya sa atin. So wala talagang masamang plano yung Panginoon sa atin. Kaya fully surrender, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi 99.9, dapat 100%. Kung may mas mataas pa sa 100%, bigay na natin lahat, surrender natin lahat sa Kanya. Kasi yung mga pagsubok na yan, dadaan lang yan eh. Kung mahina ka, yun nga, maano tayo ng kaway. Sabi nga nung pinag-usapan namin kagabi is, abot lang sa na yung mga kaaway kasi is darating lang yan. Yung parang magnanakaw. Yung kung hindi ka nakabantay, ikaw lang binabantayan, magnanakaw eh. So, kung hindi ka hindi ka ready, so maano ka talaga. So kaya trust tayo sa Panginoon. Kung ano man yung mga pagsubok natin, alam natin dadaan lang yan, tutulungan tayo Panginoon. Huwag lang natin kalimutan na humingi ng tulong sa Kanya. Kung hindi na tayo kaya, hindi yung sa sarili natin, yung mga kasi nga, siya lang siya lang dapat yung kapitan natin sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng problema, siya lang dapat kapitan natin. Huwag po tayo magtiwala sa huwag po natin i-ano sa tao, kasi dapat sa Panginoon lang po. So, binabalik ko po paboris ng Panginoon. Amen.